Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Nandito na naman tayo sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria, a podcast about devotions to Our Lady in the Philippines. At nandito na naman tayo upang ating mas lalong makilala ang pagdedebosyon sa ating mahal na ina dito sa ating bansa. Siyempre, ngayon ay wala pa rin ang ating main host na si Father Nante, no? Kasalukuyan pa rin siyang nagdadala, no, ng ating debosyon sa mahal na ina ng Antipolo, no, sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig, no. Hirap talaga pag international rector na, no, And nakakapunta kung saan-saan. Pero syempre hindi mawawala sa episode natin na ito ang pinakapipitagan, pinakakilala, no? Pinaka the best, no? Pinaka the best pa na ang ating pinaka isa sa mga napaka-humble, no, na tao na talagang tumutulong sa bawat shrine at basilica. Tatawagan natin si Kuya Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo, Kuya Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa iyo, Father Franz, at sa lahat po ng ating mga kamanlalakbay. So welcome po muli sa isang episode po ng Pueblo Amante de Maria. Ngayon po ay huling Sabado po ng buwan ng Abril, kaya tayo natutuwa po, malapit na po ang Mayo, malapit na po ang pilgrimage season ng Birhen ng Antipolo. Tsaka month of May ay month ni Mama Mary yan. Amen. Diba? Kaya talagang magandang pag-usapan natin ngayon, Kuya Ivan, ay yung merong ako nabalitaan, pupunta yata tayo sa ibang bansa, sa Japan. Tama ba yun, Kuya Ivan? Ala, di pa natin alam, brother, father. Japan Pero pwede. tingnan natin, panalangin po natin. Yung episode natin ngayon sa Japan, tama? Hindi po, sa Ay, hindi Japan ba? Hindi ba? po. Saan ba tayo pupunta, Kuya Ivan? Ito po, hindi po ito Japan. Ay, hindi Baguhin ba ko lang po Japan? yung Akala ko sa letra. Japan. So ito po pupuntahan po natin, Father Franz. Ito po ay hindi naman po kalayuan. Doon lang naman po sa Japan. Ah, Japan. Ay, Nakala ko ah, Japan. Opo. Natutuwa po tayo na makasama po sila ngayon kasi po kahapon po nung April 26 ay naganap po yung kanila pong proclamation bilang isang minor basilica. Wow. So ito po ay hindi lang po pambansang dambana, national shrine, ito rin po ay minor basilica. Kumbaga po ay double trouble, two in one. O, ano? At syempre Punong-puno ng po, biyaya ang simbahan na yan. opo, at syempre po, ito po yung pinapanalangin po natin sa ating mahal na Birhen na ang tawag po doon ay La Birhen Divina Pastora or Oh. Divine Shepherdess. Di ba, no, Father? Mm. Divina Pastora, ina ng mabuting pastol. Ayan. Hmm. Kaya po, Father, maganda po mapakilala na rin po natin yung ating special guest para sa episode na ito. Ang ating special guest, no, ay isang naordinahang pari ng Diocese of Cabanatuan. 27 years pa lang naman siyang pari, no? Batang-bata pa. No, siya ang rektor at parish priest ngayon yan ng Minor Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora, Three Kings Parish, sa Gapan City. Siya rin ang chairman ng Caritas Cabanatuan, ng Diocese of Cabanatuan, Commission on Social Service, and the Diocesan Office for Farmers and Rural Poor. Pinapakilala ko po sa inyo, mga kamanlalakbay, si Reverend Father Aldrin B. Domingo. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Father Aldrin. Kapayapaan po sa inyo. Magandang araw, magandang buhay po sa ating lahat. Brother Ivan, Father Franz, magandang araw po sa ating lahat. Mula po sa Gapan, hindi po Japan. Ay, hindi No? dyan. I remember po when I received my assignment, ina-announce na po yung assignment namin. There was this old woman who approached me. Father, ang layo naman po ng assignment ninyo sa Japan. So, kaya natawa ko nung sabi ni Father Franz about Gapan and Japan. No? Sounds almost the same. No? Pero malapit lang po yung amin. No? Kaya Ayan. nakakatuwa. Father, excited. Congratulations po pala sa inyo, no? Na-proclaim na ang inyong simbahan bilang minor basilica. Ay yes, Amen. isang napakalaking pagpapala.
Parang pagod na pagod pa po ba kayo mula sa sa event na yon? Okay lang mabunga lahat ito. Lahat ng Opo. kapaguran ay pwede na maipahinga. Pero A- yung blessing na kapalit ay palaging sobra-sobra. Amen. Ayan. Father, Kuya Ivan, umpisahan na ba natin yung mga Yes, of tanong natin course. kay Father Aldrin? Ayan. Oho. Father Aldrin, medyo kakaiba ang marinig ang titulo ng Birhen ng Gapan na La Virgen Divina Pastora dahil parang tumutukoy ito kay Maria, no, na parang siya yung mabuting pastol, no, gaya ni Jesus. Pero pwede niyo po bang ipaliwanag sa atin ito, yung titulo na ito? Paano niyo po yun maipapaliwanag sa mga deboto yung itong kakaibang titulo na ito ng Mahal na Birhen bilang Divina Pastora? Yan, para sa ating mga kamanlalakbay. Ito po, para akong magkokompre kay Father Franz. Sa atin pong mga Katoliko, nakakatuwa. Tayo kasi panatag sa mga terms na ginagamit natin. Halimbawa, La Virgen Divina Pastora. Panatag lang po tayo diyan. Kasi tayo mismo, we understand kung ano yung Mm. sinasabi natin. At ang mga Katoliko, ano po yan magaling. Bakit magaling? Kasi yung understanding concepts alam natin eh. Hmm. Tinawag natin si Inang Maria, La Virgen Divina Pastora. Kapag sa atin yan, Katoliko, hindi mo na po yan tatanungin. Because we understand kung ano ibig sabihin nun. Alam natin yung patungkol ng pagiging mabuting pastol na yan ay patungkol kay ina. Never patungkol sa kanyang anak. Tingnan niyo po tayo. Halimbawa, may kakwentuhan ako isang kabataan kanina. Anak, hindi naman problema yan eh. Yung term na yan. Hindi naman natin tinatanong yan kasi automatically we understand. Like for example, ano ba tawag mo sa tatay mo? Tatay, sabi niya. Tatay po. Ano ba tawag mo kay father? Father po. Ano ba English ng tatay? Father po, no? So, bakit tinatawag mo akong father? Tinatawag mo rin siyang father. Ibig sabihin yung tatay mo is your biological father. Tama naman. Bakit tatawagin mo si Father Aldrin, Father Aldrin? Siguro spiritual father on that line. And of course, pag sinabi nating Father in heaven, we know the difference like right away, hindi pare-parehas yun. Mm. We are using the same terms, but iba ang patungkol, iba ang understanding ng concepts natin, and that's automatically applicable doon sa lahat ng ating pinatungkulan. Pero hindi tayo nalilito. Kaya siguro hindi mahirap, hindi naging mahirap yung La Virgen Divina Pastora na 17th century pa lang nandun na yung debosyon na nagsimula sa Spain at nakarating nga sa Pilipinas. So, hindi siya na-question. Hindi siya na-question. Siguro yung iba may question. Pero for us Catholics, we know the terms that we use at never nating pinatungkulan yung ating mabuting pastol na si Maria as mabuting pastol na si Jesus. So siguro that's one way of trying to, my best, explaining it to our people na iba ang pagiging kahulugan ng pagiging mabuting pastol ng Panginoong Jesus at iba rin ang pagiging kahulugan ng pagiging pastol ng ating Inang Maria. One way of trying to explain to our people. Yun Pwede po, nga yun yung po paliwanag na yun, no? mga paliwanag na pwedeng gamitin. Tapos, ang ina naman, sabi ko is also pastol eh. Kasi ang ama, papastulan niya ang kanyang pamilya. Pero sino ba ang katuwang na pastol ng ama? Di ba ang ina? Ibig sabihin, pwede na naman natin gamitin yung salitang pastol sa kanilang dalawa. Pero iba ang pagiging pastol ng ama at iba rin ang pagiging pastol ng ina. But then, yung pagiging pastol ni inang, kung tawagin po namin dito sa Nueva Ecija, pag sinabi pong Divina Pastora, inang, no? Inang. Ano, ganda, ganda Kahit pakinggan ako ng din po mga nung ako mapunta dito, that was the only time na nabigyan ko po ng attention yan. Inang, no? Mm. Parang nauna pa yata ako na bilang mapagmahal din sa inang na sa Bicol, kung tawagin ay ina, in the Bicol region, pero dito sa Central Luzon naman pala, dito mismo sa lugar natin, dito ay si Inang. So si Inang. Di ba, ang pagpapastol ay pagdadala sa kabutihan o inililid mo
yung tao para mapalapit sa Diyos. I think yun ang role ni Mama Mary. And the reason why we go to Mama Mary, para lalo tayong makalapit sa ating Panginoong Jesus. At sa atin, Katolik, hindi tayo nalilito doon. We know, we understand. Sinabi natin yung mga these terms. Sa atin nga po, maalala niyo kung nag-aaral tayo, dinaanan natin yung mga salita na yun. Pare-parehong salita, pero iba-ibang kahulugan. Magkakamag-anak sa pagbibigay ng kahulugan, subalit iba-iba ang patutungkulan. Hindi po ba? Natatandaan mo ba yun? Tatandaan niyo po ba yun? Ayun. Naalala ko dyan, Kuya Ivan, si Monsignor Venco. 'Di ba? Laging sinasabi niya, Jesus, Mary, partnership. Hindi mo sila mapaghihiwalay sa misyon. Hindi mo sila mapaghihiwalay sa gawain. Dahil kung ano rin yung ginagawa ni Mama Mary sa atin, yun din daw yung pagtulong. Yun din yung parang tinutulungan niya si Jesus doon sa ginagawa na yun. Opo. Ayan. Yes. Actually, medyo talaga na-attract ako dun sa paggamit ng term na inang kasi ako kasi Bulakenyo ako, alam ni Father yan, magkalapit Mhm. lang. At usually kasi sa Bulacan, kapag sabi mong inang, lola, yung Lola. pinaka-matriarch, kumbaga, Yes. yung pinaka ina ng Bossing lahat. ng pamilya. Talaga, ano. So parang yun yung talagang nakikita ng mga tao sa kanya na siya isa talaga na inang, isang matriarch, isang sobrang pinakamataas at nag-aalaga sa lahat. Totoo Tsaka yan. Totoo. related siya dun sa title na Mother of Mothers. Di Oo. ba? Lola no? Ano, Parang inang. Mother of Mothers si Mama Mary. oo. Ayan. At, at On the other side, pag tiningnan niyo po yung salitang inang, parang that's how people are really close to our mother. mm, Sa sa lugar namin na ito na pag sinabing inang, para bang is a kind of a term of endearment na parang malapit talaga. Pag tinanong mo yung matanda, pag binanggit mo yung inang, automatic ang reference nila, La Virgen Divina Pastora. Mhm. Nakakatuwa po pag napunta po kayo sa mga dulo-dulo na lugar, yung mga matatanda, talaga pong si Inang ang kanilang kilala. Amen. At siyempre Father, ngayon po bilang kayo po na pastol nitong Pambansang Dambana at ngayon ay Minor Basilica, saan po bang aspeto ng buhay o parang kahit sektor po ng lipunan ninyo po nakikita yung pagkiling, yung panalangin po ng mga deboto dito sa La Virgen Divina Pastora? Historically, sinasabi na talagang si Inang Divina Pastora ay dinala para maging patron ng mga magsasaka. Not only sa may kinalaman sa paglulupa, subalit sa livestock, no? Maraming mga Tama. kahayupan, no? Maraming mga alagang ganon. May mga tupa, may mga kalabaw, ganyan nung unang panahon. So the reason why Mama Mary was brought in one of the many stories ay para may karoon ng patron ang lugar na ito sapagkat dual purpose para bang to evangelize siguro our people at that time na nagsisimula tapos merong kilalaning patron para sa mga magsasaka. At hanggang ngayon naman po, meron pa rin po yun. Pero one thing na striking po sa akin, when we tried na bumuo po ng isang petisyon at pinagpapasalamat po namin yan kay Brother Ivan, andyan po siya, ay nung makita po namin na talagang there is something different na sabi nyo nga, pupunta ka sa isang title ni Mama Mary kung saan merong special na kailingan doon mo hilingin at ibibigay. Dito, what I found out, lahat eh. Parang, and we were able to witness that doon sa mga petition letters at nakuha namin doon sa mga boxes natin ng mga answered prayers. There were so many accounts ng interventions ng Mama Mary. No? Cancer, healed, mga karamdaman na talagang ina-attribute nila kay Mama Mary. And the proofs that we have are the answered prayers na letter nila. 'Di ba? Usually in a church meron tayong
petition boxes, and then on the other side, the answered prayers. Mhm. Na akala ko baliwala lang nung araw yan. Pero when we made the research, aba, nakuha kami ng mga stories na you will be surprised na talagang lumapit sa inang sa kanilang iba't ibang pangangailangan. At hindi nabigo sapagkat malinaw na malinaw ang kanilang mga stories that all of this, they attribute to inang because of the intercession, because of the intervention ni inang. At the petitions, the prayers were granted all because of inang. Something Ayun. ano po yun, pag binasa mo na even the smallest things, they attribute to inang. And written, ha? Ibig Ah, sabihin, written na hindi lang po namin ngayon ginawa. Kasi nga, I think in one of our kwentuhan with Ivan, with Brother Ivan, teka muna, mahirap gumawa. Baka pagka ngayon ka gumawa ng kwento, baka ma-question tayo because we are under petition this time. So why ah, not get the old stories, no? And we mm. were able to do that. Nakuha lang namin dun sa mga files na actually hindi man maayos na files, kundi itinago lamang. Itinago lamang ng mga naka-plastic bags na patong-patong na because of the many years back na maraming gumagawa ng mga sulat na ganoon. Sulat ng pasalamat dahil sa panalangin dininig sa pamamagitan ng tulong at patnubay ng mahal na ina. Amen. Yeah. Amen. Kuya Ivan, natatandaan mo ba yung dumalaw ang Divina Pastora sa atin sa ICMAS? Nandun ka ba nun? Anong taon po ba yun, Father Franz? Kalimutan ko na rin yung mga 2018 yata, 2019, mga ganun. Nung ata mga panahon na yun, baka nasa Regency pa Oo, ako. oo, kasi nung dumalaw yung Divina Pastora, isa doon sa kapansin-pansin, yun, una, yung ang ganda ng sasakyan niya. Yung Oo. sabi ng mga tao, yung nakakakwentuhan ko doon, talagang in-effortan sila ng mga tao kasi ganun nga kataas yung tingin nila, no, sa Divina Pastora. Tapos, kinikwento pa nila no, na kapag dumaan nga daw yung sasakyan na yun, tapos nandoon ang Divina Pastora, yung mga tao sa daan, lalo na daw sa Nueva Ecija, talagang lumuluhod. Kasi parang dumadaan daw sa kanila yung kanilang reyna, kanilang Ayun. nanay na talagang, yun yan, naalala ko yun no, habang nagkikwento si Father Aldrin. Kaya grabe nga yung devotion, no, sa Mhm. ating Divina Pastora, lalo na dyan sa Nueva Ecija. Ayan. Ayun. Kaya naman, Father, no, nakakatuwa na ngayon ay hindi na lamang kayo isang pambansang dambana, no? Kayo na rin ay isang Basilica Minor, no? Kami nga po yung sumunod sa inyo dito sa Taytay. Yo. Ari po ba Totoo ninyong yun. no, may kanya-kanya tayong kwento no kung paano narating yung na to, yung titulo na ito, no. Pero sa inyo po, Father, maaari niyo po bang ikwento sa amin yung naging paglalakbay ninyo upang matanggap itong karangalan at responsibilidad na ito? Merong nakakatuwang pangyayari sa amin mula nung dumating ako dito as pastor and director ng National Shrine at Parokya ng Tatlong Hari. Minsan merong para kaming piyesta. I think it was April 26 also, anniversary ng coronation ni Inang, no? Mm. Pagpasok namin, right at the entrance, makikita mo doon sa arko ng simbahan, merong papal sign. I think Brother Ivan will remember that, no? Yes. So parang ako mismo nagtatanungan kami, ano ba yung sign na yan? Sabi ko, who placed that? No? Parang yung mga former mga predecessors ko, nagtatanungan kami. Si Father Mark na sinundan ko, sabi niya, actually, hinighlight ko lang yan. Kumaga, siguro probably ando na siya and then pininturahan na mas maganda so it was highlighted. Mhm. That was the time na nagbibiruan kami na pwede na tayo magbasilika. One, because of history. Mhm. Two, because of the devotees. Kasi alam mo, pag magpiesta kami dito, 3 days. 3 Wow. days, puro misa po yun. Bisperas pa lamang, we start the mass at 6 a.m. By the hour na po yun, sunod-sunod. Matatapos lang po yun around 7 o'clock in the evening. Kung minsan dadagdagan pa kasi marami pa pong taong dumarating.
And then at 12 midnight, yun ang simula for the fiesta itself. Oras-oras din po until the third day ang misa. It's really ano po, hindi mo po maipaliwanag where people are coming from. Although ako din, nung maliit po akong bata, alam ko, tangay-tangay din ako nung nanay ko. Tangay-tangay ako nung mama namin dito na talagang alam ko, natatandaan ko na nagsimba at nagsisimba rin kami nung araw. Until now, nangyayari po yan. At dami pong tao talaga. Dami pong tao. Yan. Yun po yung naging tanungan din namin. Hindi pwedeng walang intervention sa ina. Bakit bumabalik sila? So, one way na trying to really to convince myself, actually, I don't need convincing for myself. Yung bang ibig kong sabihin ay, bakit babalik ang ganitong karaming tao? Definitely, meron silang personal na karanasan kay inang. And because of that, they will keep coming back. Generations from generations. At matutuwa po kayo pag binilikan niyo yung ating simbahan. 1595, andito na siya. Si Magellan dumating 1521. So, nakarating naman ng misyonero kaagad, 1595, nandito na ang mga Agustinians. And years later, ando na ang debosyon ng mahal na ina. In the 17th century, ando na. Kung papaanong, historically pala, kung papaano nag-flourish sa Spain, halos kasabayan na rin. Meron na din dito sa atin. It so happened dito yan sa Gapan, not Japan, Nueva Ecija. Amen. Grabe. Oo. Actually, naalala ko, may paliwanag na nga po pala tayo doon. Kasi Yes, sa Taytay, actually, magulat po kayo, sa Taytay, kung saan na doon si na Father Franz, meron din. Dito sa see, Taytay meron ko. din. Meron din Ano dalawa. yun as in hindi pa, wala pang ID. Tapos, while researching, doon ko na-discover na nung palang panahon ng mga Kastila, kapag pala itinransfer na ng mga religious yung isang parokya sa mga diocesan priests, ay inilalagay yung selyo ng Santo Papa as a sign na it has already been transferred. So, yun yung original niya na ano. Pero So, ngayon, meron din sa Taytay pala. meron din sa Opo, meron Taytay. din. Actually, ngayon nga po, ilan ba susi sa Taytay? Parang, Ngayon po, napakarami na. so, Ganun, Father. parang in a way, parang it became a sign din na ganun. From that very simple thing, tapos mula doon ay naging ano na siya, naging for the modern times, understanding na natin dito sa susi na ito ay for a basilica. So, nakatutuwa po na nagtugma-tugma ang lahat. Parang Diba? inihanda talaga Ayun. ng Diyos. And destined, inihanda. Pwede. Predestined. Ngayon po at By the grace Arya of na. God. Ngayon po ay naganap na ang deklarasyon po, Father, nitong inyong basilica at ito nga rin po yung patuloy po na National Shrine. Ilang taon na nga po ba? Parang As a 30, national shrine, 34. 34 years 34 years na siya. National Shrine, no? Ano po yung mga programang pastoral po na ngayon po ay ginagawa po ngayon ng Basilica para sa mga pilgrims, sa mga dumarayo po dyan, na lagi pong nais pong pumunta dyan, lalo na po yung mga group pilgrimages na meron po tayo. Alam niyo po, naku, naging very challenging yan. Very challenging kasi nung malaman na natin na magiging basilika na, siguro nakalabas na rin sa news yun, ang dami-dami pong pilgrims at organized. Yung dating mga devotees na nagpupunta, nadagdagan siya. Kasi ang bisita mo na 20 buses, 30 buses a day. Na? Father, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Hindi ko talaga alam kung saan ilalagay. So talagang very challenging. Kaya this time, we are really, sa advice ng ating association, talagang gagawa na po talaga ng, meron na kaming nakakasa na shrine ministry. Parang bahagi na pala talaga na meron kang special ministry na siyang nakatutok at mag-aasikaso sa mga bisita. Sabi nga ng Antipolo, ang inyo pong naririnig palagi ay bawat bisita ay deboto.
Ayun. Bawat deboto ay bisita. So, Ayun. kailangan talagang ayusin ang lahat para doon. So, parang another branch yun ng iyong gobyerno na kailangan particularly titingin doon para Opo. talaga namang makapagbigay ng full attention sa pagdating ng mga pilgrims. Marami na po ngayon marami na po dating nagpupunta pero this time ay kakaiba po yung influx ng yung pagdating ng tao kakaiba. Mas maraming, it's not only double but I think triple and Amen. even more pa baka. Amen. So, Sabi, ang no? mga programa po ni Nadana, that's one na dito sa salubungin ang mga bisita. Paglabas naman po, sabi namin among for the pastoral programs, we shall be continuing our feeding doon sa furthest barangays naman namin. At the same time, kasabay yung catechetical instructions. So, tuloy-tuloy po yun. And Ayun. to increase our scholars. Ay, opo. Naalala ko nga po yun. Marami po tayong scholar po dyan sa Yes, Divina yes. Pastora. Meron Saka po po marami kaming po sa 20 mga college scholars. marami po sa mga naalala ko, sa marami sa mga nagse-serve ngayon ng mga youth sa atin ay talagang mga biniyayaan din po nitong ano na 'to na ni Inang. Kaya kumbaga ay nandun din yung service, nandun din yung pagmamahal po nila sa simbahan. Ito pong preparasyon, naku, ang mga youth po talaga na talagang nakakatuwa. Bata pa lang sila, they know that they are blessed and that they know that they have to share their blessings. Ayun. Talagang they have become our backbones. Amen. Mm. Ang galing ng presentation nila ng kanilang Amen. service. Amen. Ngayon naman po Father, so siyempre mula po diyan sa ating pong, kuwento tungkol po sa Divina Pastora, maganda rin po malaman din po namin ang inyo pong personal na devotion kay Mama Mary po 'no. So, Father, sa inyo po bang karanasan bilang isang deboto ng Mahal na Birhen, kahit nung po mula po nung bata pa po kayo hanggang ngayon, paano po yumabong ito pong inyong pagdedebosyon sa Mahal na Birhen, lalo na po dito ngayon sa ating Birhen na La Divina Pastora po? Ah, Kanina babalikan ko po yung mama ko dinadala rin kami nung araw dito. Pero at that time, siyempre maliliit na bata ka, kailangan nakahawak ka sa nanay mo. Dahil baka mawala ka. No? Ikaw naman, makasimba ka lang. At pagkatapos meron ka ng baril-barilan na pakapak na ganun. O kaya yung mga kapatid ko meron ng kabayong papel. So, gapan yan. Pagka ganyan, puro may mga ganong kwento yung mga bata. Ako din, may ganong kwento. No? Na aram ko, dinala kami nila mama nung mga bata kami dito. Ang sa akin po kasi bilang pari, 27, magto 28 years na, palagi pong may guidance ang ina. And I would like to claim that, I would like to say that, kasi ay meron akong debosyon sa Our Lady of Peña Francia. Mula na naging pari po ko, pumupunta ako palagi doon. Basta pupunta po ako, sakay ako ng eroplano, kung may kasabay pabalik, doon na lang ako sasakay para makatipid ako ng kaunti. Not really on the day itself ng fiesta niya, pero at least on the week na yon, makapag-mass man lang ako, maka-join man lang ako ng misa, happy na ako. And then balik na naman. Pagkatapos, ayun, pari ako. And then, matagal po ako na-assign sa seminary dito sa Cabanatuan. At ang aming pong seminary ay kaina rin, Maria Assumpta Seminary. And I was assigned there for more than 13 years. 13 years ako doon sa seminary din. So, imagine mo, under the patnubay ako ng mahal na ina. And then my first assignment was in Nueva Ecija, which actually became the Diocesan Shrine of the Immaculate Conception. Oo nga 'no, So tama. sabi ko, aba, ibang klase ito. And then, I went to Talavera. Talavera, although si San Isidro ang kanilang patron, they are known for having also a special devotion to Mama Mary. Tapos I was thinking, sabi ko, Lord, sana mapunta ako sa parokya na ah, pag nakikita ko po yung image ng Mother of Perpetual Health, palagi ko kong sinasabi, sana, Mama Mary, sana i-adapt mo ako. I-adapt mo ako. Tapos pag nagbibiro ako, pwede na ako dito sa Dambana. So parang
kidding aside, parang biro-biro, pero tinanong ako once, bakit ko daw gusto sa ganun? Gusto ko lang na mas malaking lugar. Gusto ko lang ng mas nakahiwalay ang simbahan. Meron kang hall for your formation, for your people. Sarili rin, nakahiwalay. Tapos meron kang simbahan. Sa HN kasi naka-attach yung kombento ko. Sa Talavera, hindi lang attach, nasa ibabaw yung kombento ko. No? Mm. So ano yun? Ibig sabihin, hanggang gumagalaw ang mga tao, eh, Father Franz, pag tumatanda, medyo ano na rin, ibig sabihin, nararamdaman mo yun. So, sabi ko sa sarili ko, sana mapunta nga ako yung, the residence is different, malayo, no? Exactly, my prayer was answered. Napunta ako dito sa Gapan, and to my surprise, yun nga, sabi ko, nagbibiro lang ako sa mas maliit na lugar, and yet, punta ako dito kasi kami wala, hindi talaga namin alam kung saan kami mapupunta. Talagang sabay-sabay natin bubuksan yung ating mga appointments, envelope, and then sabay-sabay lang. Pag bukas mo, you have to go. Wala ka na magagawa doon. Eh ako pagbukas ko, napaluhod ako at sabi ko, Panginoon, salamat po. Kasi merong mas magandang nangyari because the first time, nung araw po kasi, pag ikaw ay lalabas na ng seminary, gagraduate ka, deacon ka na. Tapos pag deacon ka na po, ordain ka ng deacon, uuwi ka na hindi sa bahay ninyo. Uuwi ka na sa assignment ninyo. I was ordained in 1996. Nung deacon po ako, dito po ako umuwi sa Gapan. This was my first assignment. Kaya sabi ko, as a deacon, and then months after, ordinahan na pong pari, as a priest, uwi ulit ako dito. Probably around 3 months, pinull out na po ako dahil dinala na po ako sa seminaryo. Naging matagal po ako doon na-assign po ako as formator. Until now, nasa seminary po ako, nagtuturo ako. Parang, andun palagi. Yung kwento ni Mama Mary na, I know she's just there, and many times, mararamdaman mo lang yon because sa mga pangyayari sa buhay mo, tingnan mo, andun siya palagi. And as a priest, that's my simple story of how Inang is actually with me on my journey. Parang ganun po. Kaya panatag ako. Dito rin po sa aming pagiging basilika ay you will see, and I have witnessed how Inang was guiding all of us. When there are things that, paano ba to? Paano mangyayari ito? Paano mangyayari ito? Do you know, maidagdag ko lang ha, I went to Bishop Dennis of Bulacan. Kasi kaibigan ko po si Bishop Dennis. Sabi ko sa kanya, Bishop, tulungan mo naman ako kasi yung boss ko sa kabila, which is here in Cabanatuan, nag-go na po na kami mag-aaral na para maging basilika. Sabi lang ni Bishop Dennis sa akin, ay, Aldrin, madali yan. Basta you have the following, madali mo nang mabubuo yan. And bibigyan kita ng mga questionnaires. And not only that, I will send you someone to mentor you. No? And ganun lang, kasimple ang kwento ni Bishop Dennis. And you know, Ivan mo, pagka magagalit na ka, ito sa Ivan. Tapos sabi ko kaya, the first time I met Ivan, you are officially loaned to the Diocese of Cabanatuan. Wow. Until everything is maabot na natin ito. So, Ivan was there helping us, and we thank you so much for that kasi nakarating kami dito. Naging madali. Parang si Ivan nga was telling me, ang bilis niyo, Father. Nagulat siya. Andiyan na. Ivan, nandito na. Pero subsikreto pa. I mean, nandito na at that time. Ibig sabihin, not yet officially announced, pero of course we know na ando na siya. So, ang bilis, always with the guidance of Inang. Talagang parang lahat inilalatag niya para sa amin. And I believe all these people who have been working with me, they witness that too.
may mga bagay na parang sinadyang ayusin. And we attribute that to Our Lady, to Inang. Amen. Talaga Yes. po, Grabe. iba talaga po, no? Nandiyan po talaga ang paggalaw ng Diyos. No, Father Franz? Ayun na nga po, no. Father, eto, isang tanong na lang din po, no. Sige po. Paano po nakakatulong yung magkatuwang na debosyon na ito sa inyong ministeryo bilang pari at meron din po ba kayong karanasan na pwede pong ibahagi sa amin na dyan sa dambana, dyan sa basilika na talagang nararamdaman ninyo yung pagdamay at pagtulong sa inyo ng mahal na ina. At maaari nyo rin pong maibahagi sa ating mga kamanlalakbay. Personal po ninyong karanasan. Noon pong magdiwang ng 50th anniversary ang coronation ng La Virgen Divina Pastora. 10 years ago, kasi 60th na po ngayon din eh. Kasabay po yun. Mahalaga po sa kanila yung April 26. Kaya po isinabay na namin doon para one celebration. April 26 is the 34th year ng pagiging National Shrine. Coronation naman, 60th na siya. Tapos dumating yung 2024, kanya namang araw ng deklarasyon bilang basilika. Ang ang guidance ko po doon, yung naikwento ko kanina na siguro babalik ako dito. Nung dinala ako dito, direct from the seminary, punta ako kay Inang. Kulang, bata ka pa. You just do what you can do. Meron ka namang boss. I was with Monsignor Dayo at the time. I know she was my boss at the time. That means, kung ano yung lead niya, follow ako. Malinaw naman sa akin yan. Na, kung anong, I was not the parish priest. So, I knew at the time, my role would be really to support the parish priest. So, sandali lang naman ako nun. And I had a good time with the good Monsignor. Na marami ako natutunan sa kanya. Pero yung patnubay ng mahal na ina, from then on, tuloy-tuloy na. Hindi na siya nawala. Na. Pagkatapos, makananay ako. Maka, maka, maka-mother ako. No? Na I lost my mom the year I was ordained. Prior to my ordination, on the day of my birthday, nawala si mama. Na-stroke. Kumbaga, December, tapos March, di ko na ako. August, pari na ako. Wala na, si mama nun. Parang, pagka magdadasal ka sa ina, parang madali akong tumawag sa ina. Probably because, makamama nga ako. Ibig sabihin talaga naman, dahil sa buong buhay ko sa seminaryo, talagang nandun siya at siya nag-aayos ng mga gamit natin lahat. Biglang nawala. Yari ako kasi ang dami I have to unlearn a lot, no? Na para matutong muli sa buhay na hindi mo kasama. I think it was the Blessed Virgin Mother na nandoon at yun ay lumakas pa sa seminaryo natin. Yung ating pagdedebosyon sa mahal na ina and pagdarasal ng Santo Rosario hindi nawawala. Parang kung meron akong picture ng santo, picture ng Mama Mary yung meron ako. Ganun. Palaging ganun. Wala ako ibang santo, kundi Mama Mary lang. Galing lang din sa minana ko naman yun siguro sa aking mga magulang. Kaya yung devotion ko na yun, tapos ngayon yung ministry really, as a basilica, we have sa aming mga balikat nakasalalay really to promote the devotion. No? To promote the devotion. Parang kung magsasalita lang ako sa mahal na ina, parang sinasabi ko lang, sige Mama Mary, it's a deal. We'll do our best. We will do our best. Tapos last time na pumunta rin ako ng Bicol, last fiesta niya, September din po yun, nung nakaraang taon. Sabi ko, Ina, pwede naman lumipat ka sa amin. Doon sa amin, ikaw dito ina, sa amin, ikaw inang. No? Parang it's a kind of prayer na mini-mention mo, you know it is coming from your heart, pero lightly. Ayun, may mga prayers tayo nang gigigil ka eh.
'Di ba? Meron tayong prayers na mariin, madiin, malalim na panalangin. Pero meron tayong mga prayers na light, pero it comes from your heart. So that was my prayer. Sana po ibigay niyo na rin po sa amin. Sana meron ka ring lugar sa amin sa Nueva Ecija. Sana meron din po kaming basilika doon kung saan kayo po ang nakaluklok. And it happened. It happened. Parang, Father, kung ano yung prayer mo, yun ang binigay sa'yo. Those actually are my inspirations. And in my ministry, I'll continue to do that. Hindi mababago yung kung anong ipinakita niya sa akin. Ako siguro ang challenge is lalo pang maging mas malalim at really, katulad ng ina, mailid natin yung mga tao sa kanya patungo sa kanyang anak. Amen. Men, Amen. grabe. Talaga pong ano, no? Speechless na po ako. Kaya nga, Father Franz, talagang tayo natutuwa at very inspired po tayo sa ating mga Mhm. lalo na po sa kwento po ng personal na bukasyon at sa istorya ni Father at syempre po pati na rin po sa devotion po sa Divina Pastora. At So, bagay na paano po bagay yan? talaga si Father Aldrin na rector, no, ng Amen. Minor Basilica at National Shrine na yan. Parang, Amen. parang alam mo yun, kumbaga sabi nga natin, di ba, yung simbahan, destined, kasi merong cross keys na, no? Symbol ng Santo Papa doon sa simbahan na yun. Parang si Father Aldrin din, no? Parang Oh, inihanda na rin siya ng Diyos, no, para maging rektor ng National Shrine at kauna-unahang rektor din ng Minor Basilica. Amen. Merong Ayan. ganyang kwento. Si Father Onet, dating parish priest din dito. Father Onet Manghas. Meron siyang on the 50th year, nung malaman niya ako dito ma-assign, pinadala niya sa akin yung libro na yun. Yung libro, dala-dala si ina. The original image, dala-dala ng mga tao. And the picture, sa ilalim ng picture ako. Oh, Sabi niya, in a very short letter ni Father Onet, sabi niya, parang, yun yung sinasabi niya na, pinili ka na. I mean, not exactly, the words, I could not remember exactly the words, but I was touched kasi by the letter na sinabi niya na, parang, pinili ka na. Dati pa. dati. Nasa ilalim ako nung ng ina, the original image ni ina. Tapos there was one picture also na, dalawang magkasabay kami. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa si Monsignor Felix Hernandez, who was very instrumental naman sa pagiging National Shrine. Mhm. Sabay na sabay kami. Meron namang isang parishioner, Father, tingnan niyo po. This was Monsignor Hernandez and kayo naman po sa panahon ngayon ang kasama namin na magiging basilika pala ang ating simbahan. It was Wow. something, Oo. Something na ang sarap pagdugtong-dugtongin. Sarap Mm. pagdugtong-dugtongin. Ang galing. Amen. Nakakakilabot, ano? Oo. Alam mo Oo. talagang nandun talaga ang paggalaw ng Diyos. Mm. Iba talaga. Ang ginas Grabe. ng Diyos. O, ano. Kaya po, So, Father Franz, ano na po, challenge po tayo. ayan, nakalimutan ko na yung challenge, na joke lang. Okay. Mga kamanlalakbay, Father, meron kasi kami dito, tinatawag natin na do whatever He tells you. No? Challenge natin to sa mga kamanlalakbay natin na sumusubaybay. Ang unang challenge natin, no, kasi mga nakikita ko ngayon sa mga Facebook, no, mga nagpo-post yung gustong-gusto nilang mag-travel, no. Ako, sinasuggest ko sa inyo ngayon, challenge ko sa inyo mga kamanlalakbay, travel tayo, no? Punta tayo sa Japan. Ay, sa Gapan. No, travel tayo sa Gapan, Pwede. no? Bisitahin natin ang inang, Divina Pastora, no? At dumalangin tayo sa kanya, magdebosyon tayo sa kanya, no? Para talagang madala tayo niya sa kanyang anak, ang ating mabuting pastol din, ating Panginoong Kristo. No? Kaya kung kaya niyo magpunta kung saang lugar, no? Why not go to Gapan, no? Di lang Yeah. Japan, kundi sa Gapan, no? Para makita din natin, no, ang Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of
ah, Divina Pastora. At pangalawa, no, ang Divina Pastora, no, na mabuting ang anak niya, ang mabuting pastol, at pinag-usapan din natin mabuting pastol na pag-uusapan din natin diyan ng mga pari, no? Kaya ang sunod na nating challenge sa inyo mga kamanlalakbay, pagdasal natin sa mahal na ina, ang ating mga pastol, no, ng ating kani-kanyang mga parokya, ng ating kanya-kanyang mga simbahan, no? Hilingin natin sa ating mahal na ina na patuloy gabayan ang ating mga pari upang lahat, no, ng aming gagawin bilang mga pari ay talagang naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Imbis na i-bash sila ng i-bash, no? Makita yung mga pagkakamali nila, kahinaan nila, mas maganda ipagdasal natin ang ating mga pari. Kaya Kuya Ivan, pag hindi nila ginawa ang challenge, anong mangyayari sa kanila? Pangit. Papangit kayo. Sino Ayaw ba naman yung mga pumapangit? pumangit na mga kamanlalakbay for Mm, sure. gagawin nila yan. No? Kaya Yan. magta-travel na. Let's go to Japan. Gapan. Gapan! O, And yan. Amen. we welcome you to Gapan. Yan. Opo. So, Father Aldrin, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ngayon sa amin, no? Ang ating mga kamanlalakbay, naniniwala ako marami silang babaunin, no? Lalong-lalo na po sa inyong mga paliwanag tungkol sa pagdedebosyon sa ina ng sa Divina Pastora, pati din sa inyong mga karanasan, no? Sa inyong paglilingkod sa inyong ministeryo bilang isang pari. At nawa mga kamanlalakbay, no? Lahat tayo, no, laging ninanais ng Diyos, inihahanda ng Diyos sa isang mas malaking bagay, no. Sabi nga, 'di ba, ni Pope Benedict XVI, no, hindi tayo ginawa para lamang sa kung saan-saan, kundi we are created for the greater things, no. Doon tayo nilikha ng Diyos para sa mga dakilang bagay, no. Kaya laging mayroong plano ang Diyos para sa atin. Ang mahalaga, para marating natin yung plano ng Diyos na yun, talaga magpapagabay tayo sa ating mahal na ina, no, ang ating Divina Pastora, upang talagang madala tayo bilang isang kawan niya, no, isang kawan ng Diyos sa kung saan tayo nararapat. No, kaya maraming salamat, Father Aldrin. Father Aldrin, meron po ba kayong nais sabihin sa ating mga kamanlalakbay? Pwede nyo rin pong i-promote ang inyong simbahan at inyong Facebook page na rin. Maraming salamat, Brother Ivan, Father Franz, maraming salamat po at sa mga kamanlalakbay natin. Naaniyahan ko po kayo, dalaw po kayo dito sa Gapan, sa National Shrine, at ngayon ay Minor Basilica ng La Virgen Divina Pastora. Masarap pong libutin natin. Hindi lang isang title lang ng mahal na ina, kundi ang meron pong nagtanong sa akin bakit daw maraming titles. Ang sagot ko po simple lang. Ito yung karanasan natin sa mahal na ina. And it only shows that Mama Mary is really present everywhere, all over the world, no? Na iba-iba yung title ni Mama Mary. And hindi mo mapipigil yun kasi that's how present ang ating inang sa ating lahat. Kaya po dito po again, dito po sa first time, meron po kaming basilica dito sa Nueva Ecija. Tayo pong mga taga Nueva Ecija, alam ko nagpupunta kayo ng Manawag. Punta kayo dito sa atin. It's good to know na meron na pala tayong basilica. At Mhm. ibig sabihin po nun ay isang pagpapala po ito na hindi lang naman po para sa tagagapan, kundi po para sa ating lahat na mas madali tayong lumapit sa mahal na ina, mas madali tayong lumapit sa ating simbahan at mas available po ang presensya ng presensya ng ating simbahan sapagkat ang basilika po ay lumalabas na siyang simbahan ng Santo Papa sa ating lokal na lugar. So, napakagandang puntahan po natin ito sapagkat meron din po mga natatanging pagpapala sa mga lugar na tinatawag na basilika. Kaya tayo po dito sa Nueva Ecija, tayo po dito sa Gapan, tayo po dito sa Minor Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora. At buong City of Gapan po, ang aming mayor ay talagang hands-on po. Hands-on sa pagtulong. Ang aming congressman ay hands-on sa pagtulong kung paano natin ihigit pang mapapalawak
ang ating dibisyon. At ito po yung magandang naganap nga na really the partnership ng city at ng simbahan. Kaya lalong malakas po yung madadama mong presensya ng Diyos sapagkat mayroong pagkakaisa. Tayo na Amen. po. Tayo po sa amin. Tayo po dito sa La Virgen Divina Pastora. Ayan, amen. Father Aldrin, hingi rin kami sa inyo ng blessing na rin. Opo. Panalangin at pagbasbas para sa ating mga kamanlalakbay. Okay po, start na po tayo. Atin pong damahin ang patuloy na presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy mo kaming biyayaan, patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Patuloy mong ipadala ang banal na Espiritu upang ang lahat ng aming gagawin ay para sa iyong karangalan. Amang mapagmahal, patuloy mong pakinggan ang pamamatnubay, ang pagkalinga ng aming ina, ang La Virgen Divina Pastora, upang patuloy kaming magabayan patungo sa iyo. Sa kanyang salita, gawin ninyo ang lahat ng sabihin ng aking anak. Ito rin po ang aming pangarap, ito rin po ang aming nais bilang mga anak ng Diyos, ang makasunod sa aming ina patungo sa iyo, aming Ama. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. La Amen. Virgen Divina Pastora, ipanalangin mo Panalangin kami. mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Kapayapaan po. Maraming salamat po, Maraming Father salamat po. Aldrin.